Magandang umaga po, maupo tayo lahat. Galang-galang Secretary Armin Luistro, Brother Armin, Congressman Majority Floor Leader Boyd Gonzales, Deputy Speaker Erin Tanyada, Congressman Banal, Noel Enangara, Mayor Abalos, Mrs. Emma Arubio, faculty, staff, students of the Ilohoyo Rodriguez Integrated School, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, talagang isang magandang araw po sa inyo lahat. Sa tuwing may papasimulan o papasinayan tayong paaralan, lagi ko pong naalala ang payo ng aking ama. Bukang bibig po niyang may mga yaman na maaaring mawala sa isang tao. Pero bali-balik man ng mundo ang biyaya ng edukasyon at ang mag-aral mula sa silid-aralan ay hindi kailanman mananakaw sa iyo. Malinaw po ang nais niyang ipunla sa aking isipan. Edukasyon ang pundasyon ng kinabukasan ng mga Pilipino. At ngayong umaga, higit pa nating pinapatibay ang pundasyong ito sa pamamagitan ng konkretong hakbang ng ating pamahalaan. Sa pakikipagtulungan ng ating mga lokal na opisyal na magtayo na isang sentro ng karunungan para sa kabataan dito sa Mandaluyong. Nagpapasalamat po tayo sa ating mabuting kaibigan, maasahang kalyado, at higit sa lahat, isang subok na pinuno sa serbisyo publiko na si Boyd Gonzales. Bilang anak ng Mandaluyong na may wagas na malasakit sa kanyang mga sinasakupan, masusi niyang inaalam ang mga problema ng inyong lungsod at nakikipagtulungan sa ating gobyerno upang tugunan ang mga ito. Halimbawa na nga po, nito ay ang pagpapatayo ng mga paaralan. Batid niya ang suliranin sa kakulangan nito sa inyong bayan at hindi siya nagatubiling makipag-ugnayan sa ating pamahalaan. Kaya naman, nagawang pondohan at tapusin ang pagpapagawa ng bagong gusali ng Ilohoyo Rodriguez Integrated School o ERIS. At pinasimulan na rin natin ang pagbubungkal sa ititindig nating bagong gusali ng ERIS at annex ng Andres Bonifacio Integrated School. Nakarating po sa akin na mayroong mahigit 1,300 teachers at halos 860 classrooms dito sa Mandaluyong. At sa ideal na kalagayan, lumalabas na mayroon tayong kakulungan dito na 291 classrooms at 31 guro sa kindergarten. Mayroon ding mahigit 12,000 kakulangan sa upuan at mahigit 500 palikuran. Talagang masipag po si Boyd Gonzales. Hindi man po natin masusolusyonan ito sa isang tulugan lamang. Ang mahalaga po ay nakikita ninyo aktibo at epektibong pagkilos ng inyong mga opisyal upang tugunan ang mga suliraning ito. At nasa harap po natin ngayon ang bunga ng kanilang pagpupursiging iangat ang antas ng edukasyon sa Mandaluyong. Ang bagong tayong gusali ng ERIS, ang pinasimulang pagpapatayo ng bagong gusali dito at ng ABIS. Inaasahan pong may mahigit 3,000 mag-aaral ang makikinabang sa mga proyektong ito. Maliban dito, matutulungan din ito ang mga guro at iba pang mga empleyado na mabibigyan ng pagkakataon para magtrabaho. Kabalikat po ng mga taga-Mandaluyong ang gobyerno sa pagsusulong ng mataas na antas ng edukasyon sa inyong pong lungsod. Sa katunayan, sa loob lamang na 6 na buwan nitong nakaraang taon, nakapagpatayo na ang DepEd na mahigit 150 silid-aralan sa Mandaluyong. Ngayong 2011 naman, inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang paglikha ng 16 na teacher positions sa Mandaluyong. At balita ko po ay napunan agad ang mga posisyong ito. Hindi po tayo titigil sa pagsusumikap dahil batid natin may mga problema pa rin dapat nating solusyonan. Tulad ng karagdagang mga silid-aralan, mga upuan at palikuran. Ang ginagawa po natin sa Mandaluyong ay bahagi lamang ng ating puspusang pagtatrabaho para sa pagtupad ng mga reforma sa sektor ng edukasyon sa buong bansa. Naglaan po tayo ng 238.8 bilyong piso pondo para sa DepEd para sa taong 2012. Mula sa pondong ito, mahigit 17 bilyong piso ang inilaan natin upang maibsan ang mga kakulangan ng kagamitan at pasilidad sa mga paaralan at sa pagpapatayo at pagpapaayos ng mga silid-aralan. Sa pangunguna ni Kalihim Brother Armin Luistro, target po nating makapagpatayo ng humigit kumulang
66,000 classrooms bago matapos ang ating termino. Mga 4 na taon at 8 buwan na lang po yan. Ang magandang balita nga po, makakalikom tayo ng pondo mula sa pagtutulungan ng DepEd at ng pribadong sektor sa ilalim ng Public-Private Partnership Program para tugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Kaya naman, tiwala po akong hindi magtatagal. Mayroon na tayong sapat na bilang ng mga silid-aralan para sa ating po mga mag-aaral. Plano din po ng gobyerno na magpasok na 13,000 guro sa susunod na taon para mabawasan ang kakulangan natin sa mga guro. Kasado na rin po ang pondo para sa pagbili ng mga dekalidad na mga libro nang hindi na kailangan pang maghati-hati ng maraming mag-aaral sa luma at punit-punit na mga aklat. Pinabubuti po natin ang government assistance to students and teachers in private education o GASP para masolusyonan ang pagsiksikan ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Sa programang ito, isinasaayos natin ang private school system upang maging alternatibo sa mga magulang sa pagpapaaral ng mga anak. Kabilang po sa mahaligi ng ating agenda ng pagbabago ng edukasyon. Tinitiyak natin na ang pera ng taong bayan ay mapupunta sa kanila, makakapagdulot ng kaalaman at magbubunga ng kabuhayan. Kaya naman sa ating mga estudyante, huwag sana ninyong palampasin ang magandang pagkakataong ibinigay sa inyo upang makapag-aral at umasenso. Taglay ang inyong mayamang kaalaman at kasanayan, talaga naman pong malaki ang maitutulong ninyo sa lalo pang pag-usad ng ating ekonomiya at ng bayan tungo sa kaunlaran. Nasimulan na po natin ang mga makabuluhang reforma sa ating bansa. Marami pa tayong dapat na isulong na programa para sa edukasyon. Mataas po ang ating kumpiyansa na marami pa tayong magandang magagawa. Lalabanan natin ang katiwaliang lumalagas sa pondong dapat lamang mapunta sa edukasyon. Ang bagong tayong gusali ng ERIS, ang ititindig nating gusali dito at ang ABIS, patunay ang mga ito sa maganda nating atikain tungo sa kinabukasang maginhawa, payapa at hitik ng pag-asa. Nabanggit ko na po, napakaganda ng ating simulain. May ilan man po na ginawa ng trabaho ang pagbibigay ng kritisismo sa ating makabuluhang pagtugon sa mga problema at pagtupad ng mga reforma, hindi tayo magpapadiskaril. Nagagawa na po natin ang sinasabi nilang imposibleng pagbabago. Naway patuloy po tayong magdamayan at magtiwala sa isa't isa. Sa ganitong paraan, hindi po malayong matamasa na natin ang matagal na nating mitiin na mayangat ng husto ang Pilipinas at ang sambayanang Pilipino. Gusto ko rin pong batiin si Speaker Sonny Belmonte na talaga namang matibay na kaalyadong tumutulong sa atin na ang mga pinapangarap natin ay nagiging katotohanan na. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po.